Relate na relate ako! Kala, parang nai-inlove na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear MOR, iba ang kilig sa urig. Dear MOR, magandang araw sa inyo at sa lahat ng nakikinig ng inyong programa. Madalas kami nakikinig ng mga kaibigan ko ng Dear MOR sa YouTube. Lalo na nung pandemic, naging bonding namin magbabarkada na makinig sa inyo. Ang totoo niyan sila talaga ang pumilit sa akin na magsulat sa programa nyo. Itatago ko na lang ang pangalan ko as Kyle. Napasulat ako kasi sa tingin ko meron akong kakaibang storya na baka magustuhan ng lahat. Testigo na rin yung mga kaibigan ko na matagal nang sumusubaybay sa inyo. Hello sa mga tropa ko kung nakikinig kayo. Katulad ng karamihan, may halong lungkot at saya ang kwento ko. Madaming alaalang masaya, pero naging mapait dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Simulan natin nung college pa lang ako at may nakilala akong napakaganda at matalinong babae. Kyle, na-review mo na ba yung pinapabasa ni Miss Rosario? Yung pinapa-review sa atin ni Miss Rosario para sa history, nabasa mo na ba? Hindi pa pala. Ha? Ano ba talaga? Okay ka lang ba, pre? Kanina ka pa tulala dyan Ano ba yung tinitignan mo? Hindi, wala. May iniisip lang ako. May iniisip daw. Sus, mata mo Huy, obvious na obvious kay Amy ka lang nakatingin Uy, hindi Wala huli na kita, pre. Ikaw crush mo si Amy, no? Uy, tumigil ka nga dyan. Sinabi na nga hindi nga Asarin ko pa yun Talaga? Paano kung tawagin ko? Pwede tawagin mo. Tulungan pa kita. Huwag na, ako na. Amy! May problema ba tayo, guys? Hindi, wala. Gusto lang sanang itanong ni Jerome kung nabasa mo na yung notes sa history class. Yun lang ba? Oo naman. Ano ba namang klaseng tanong yun? Kung wala kayong ibang magawa, tigilan niyo ako, ha? Pasensya na, Amy, Kulit kasi ni Jerome, Wala na naman magawa sa buhay. Ako pa yung makulit, Ikaw nga itong tinitignan. Ay, nako. Kung ano man yung trip nyo, bahala na kayo dyan. Umayos nga kayo. Ano ba naman yan, pre? Ang baho ng kamay mo. May iba pala ako. Ikaw, kailan ka pa nagka-crush kay Amy? Crush? Uy, di nga sabi, kulit mo. Gumagawa ka pa ng eskandalo sa klase. Ay sus, nahiya pa ang best friend ko na to. Gets ko naman kung crush mo si Amy. Una sa lahat, matalino, maganda, artistahin ng dating. Medyo mataray pero dagdag lang sa ganda points niya yun Oo na nga. Okay, fine. Oo na. Type ko na. Crush ko na si Amy. Okay na, happy? Ikaw Pormahan mo na kaya. Take it from me na may happy and long-lasting relationship. Nagsimula lang sa crush yun, no? Alam mo, ewan ko sa'yo. Dadating din naman ako dyan. Basta, first chance I get, poporma ako. Abay, very good! Kainis. Paano ko ba ayusin yung schedule? Ang daming gagawin. Pre, tignan mo. Ano? Tignan mo kung sino nasa bench. The love of your life. Saan? Ang bilis lumingon O yan ang pagkakataon mo. Dali, lapitan mo na si Amy. Make an impression. Impression talaga? Ang tagal na natin kilala si Amy Well, pero tama. Okay, sige. G! Guys, magiging maganda to. Makakatipid at makakaipon tayo sa paluwagan. Mas maganda nga sana kung mas marami tayo. Siguradong lalago ang pera at maraming mag-i-enjoy sa sweldo nila. Hi, Amy. Ladies! Kayo na naman pala. Bigla-bigla na lang kayong sumusulpot Tinakot niyo pa mga kaibigan ko. Ano na naman ba yun? Si Jerome kasi, pwede ba kaming sumali sa paluwagan? Okay lang naman. Basta walang magloloko, ha?
Baka mamaya nagtitrip na naman kayo. Sorry na dun sa kanina. Sadyang nagpapapansin lang tong tropa ko eh. Di ba, pre? Pero seryoso si Kai. Kami sa'yo. Sa paluwagan. Di ba? Aray ko naman. Pre, kalmahan mo lang. Sinusubukan ko makipag-usap eh. Bakit may pagbulong? Alam nyo, ang gulo nyong dalawa. Masaya lang kami. Lalo na tong si Kyle kapag kausap ka. Amy, sorry sa inasa nitong kaibigan ko. Medyo malakas din kasi tama nito eh. Ako naman malakas tama dyan kay Amy. Ano yun? Hindi, wala. Sabi ni Jerome, sure, sasali kami sa paluwagan niyo. Kung ganon, saktong-sakto. Pwede nyo ako tulungan sa pag-organize nito at sa accounting. Hati-hati lang sa trabaho. Well, kung gusto nyo talaga, ha? Hindi, sakto din kasi talaga kasi gusto namin ng ipon kaya ang ganda ng timing itong paluwagan. Sabihin mo, saktong-sakto kasi may chance ka lang mapalapit sa kanya. Bakit pa bulong ng bulong yan si Jerome? Kung may gusto kayong sabihin, sabihin nyo ng diretso. Hindi, wala. Ay, wala. Tama ka na nga, Jerome. Hindi na. Kalmahan ko na. Anyway, sige, ililista ko na kayo sa paluwagan, ha? Mauna na ako at mamimili pa ako ng materials for our upcoming projects. Ganun ba? Amy, baka pwede kaming sumama. Hindi pa rin kasi kami nakakabili at saka baka mas makakatipid tayo kapag mas madami tayong bubili ng materials. May point ka naman dyan. Sige, tara, sama na kayo sa akin. May point ka na daw. +1 pogi point. Jerome, please, malapit na ako mabuisit sa'yo at tumigil ka na. Oo na, hindi na. Ito naman, excited lang ako para sa'yo. O ano, tara na. Para may time pa tayo gumala sa mall. Tara! If you like me, blink twice. Are you naughty or nice? Woo, maybe add a little spice. Woo, if you're trying to roll the dice, let me give you some advice. If you like Ano me, pa? blink Hindi ko twice. in-expect na trip mo pala mag-video okay. Akala ko materials lang ang bibili natin eh. Sayang kasi yung time. Tsaka, paborito ko talagang tambayan tong video, okay? Woo, yeah! Thank you, thank you. Good job ka dyan, Jerome. Kyle, ikaw na sunod. Eto na. Palagay na nga lang nung number, Jerome. Sige. Uy, ganda nito pre ah. Teka. Ayan, go. Check mic. Check mic 1, 2. Ready ka na ba sa talent ko, Amy? Amy? Guys, sorry. Labas lang ako saglit. Huh? Teka, Amy. Pre, pakistop ka yung music. Sige. Okay ka lang? Bakit parang napatahimik ka bigla? Kanina halos magwala ka na sa kakanta dyan ah. Wala naman. Medyo sumama lang yung pakiramdam ko. Sige na, kanta ka na. Saglit lang ako. Jerome, ikaw na lang muna. Check ko lang si Amy. Sige na pre. Sundan mo na. Background music nyo na lang ako dito. Amy, wait lang. May problema ba? Ayaw mo ba dun sa song na napili ko? Hindi naman sa ganun. Ayoko lang talagang naririnig yung kantang yan. Okay. Bakit naman may naalala ka ba sa song na yun? Wait, let me guess. Kanta nyo ng ex mo yan, no? Oo, ganun na nga. Favorite kasi namin yung kantang yan eh. Kaso nga lang, ang daming nangyari. Kaya ngayon, ayoko lang talagang naririnig yan. Puro bad memories ang naaalala ko. Sorry, hindi ko alam. Okay lang, ano ka ba? Siyempre hindi mo naman kasalanan yun. Uy, ba't kanya ako makatingin? Ganda ko ba? Charot! Oo eh. Lalo na ngayon. I mean, sorry kasi sino mag-aakalang sa ganda mong yan, nabobroken hearted ka rin pala. Madalas kasi parang ang taas ng confidence mo at saka ang seryoso mo eh. Sus, ganyan naman talaga pag sa wed, diba? Walang pinipili kung sinong masasaktan. Kaya eto, todo aral at tapang-tapangan para makalimot. Totoo, pero siguro maganda din may makausap ka palagi.
if kailangan mo nang makakausap, nandito ako ah. Wow, pa-charming ka naman bigla. Tinamaan ka ng malakas sa akin, no? Siguro, baka gano'n na nga. Pabigyan mo na, minsan lang to. Amy, gusto mo mag-exchange numbers kung okay lang? Sus, yun lang pala, ang dami mo pang eklat. Here. Ayun, thank you. Alam mo, Amy, okay ka rin palang kasama, no? Masaya? Ngayon lang naman kasi tayo nagkasama eh. At saka, kayo lang naman ang nag-iisip na mataray ako. Mukha lang akong mataray. Pero, ikaw din, Kyle, okay ka din kasama. Masaya. Ako ay lulusong magpapaanod sa iyong pag-ibig. Maglalalay agad timbang ka. Hindi na tayo bababa. Hindi na aahon magpapakalunod sa iyong pag-ibig. Maglalalay agad timbang ka. Hindi na tayo bababa. Kung tayo talaga, oh baby, tayo na. Ako ay lalusong sa iyong pag-ibig at di na aahon pa. Mga kamorkada, yun na nga ang naging simula ng magandang samahan namin ni Amy. Napapadalas ang pag-uusap namin ni Amy pagkatapos kumakuha ang number niya. At hindi nagtagal, naging close kaming dalawa. Mula sa classroom, oval, gala sa mall, hanggang sa pag-uwi, halos lagi talaga kami magkasama. Niligawan ko siya ng matagal at eventually, sinagot naman niya ako after a couple of months. Sa totoo lang, doon sa 5 months na yon, mas nakita ko pa ang effort ni Amy. Siya pa madalas nag-aantay sa akin tuwing lunch break. Tapos kapag may dance practice or basketball, naandun siya at binibigyan niya ako ng towel at tubig. Kaya naman tuwing may pageant siya, todo bawi ako as a proud boyfriend. Yung nagpapagawa pa ako ng t-shirt na may mukha niya. Napakasaya ng relasyon namin, kaso pagkatapos nung last pageant niya, may sinabi siya na ikinagulat ko. Ha? Lilipat ka ng school? Teka, ano ba nangyari? Nadistino kasi si Papa sa ibang lugar eh. Ayaw naman namin malayo sa isa't isa. Ganun ba? Alam mo, hindi bale. Sasama ako sa'yo. Lilipat din ako ng school. Talaga, love? Kasi sa totoo lang naisip ko na yan. Tapos ganito, kakausapin ko si Papa. For sure papayag yun na sa amin ka muna magstay habang nag-aaral tayo. Ha? Sure ka? Okay lang kay Tito? Alam ko, goods kami ni Tito pero baka sobra na yun. Hindi. Maniwala ka. Love, super maunawain si Papa. Malaking tiwala sa akin nun. At saka, nagustuhan ka rin naman niya nung na-meet mo siya, di ba? Well, kung sa tingin mo na okay lang kina Tito, sige, stay ako sa inyo. Feel ko talaga, kakayanin natin to. Yes, love. Thank you din ha. Kakayanin talaga natin to. Ikaw mahal na mahal mo talaga ako, no? Obvious ba? Lilipat na nga ako for you eh. So, paano? Mukhang lilipat tayo ng school. Oo, mukhang ganun na nga. Salamat, love. Halika nga dito. Pero, kausapin mo pa rin ang parents mo, ha? Kasi baka biglang hindi pumayag si Tito. Negative talaga tong plano natin pag hindi siya pumayag. Siyempre naman. Okay. Love, gising na. Manguhuli tayo sa class. Ha? Saan ang ulo ko eh? Sabi ko naman kasi sa'yo, hindi mo kailangan sabayan si Papa sa pag-inom. Alam mo naman na mahirap tumanggi kay Tito eh. Nakikitira na nga lang ako dito. Kahit na, pwede naman tumanggi. Ay, mauna na ako Ayokong malate.
Pero please naman, babe. Seryosohin mo naman yung pag-aaral natin. Hindi ka lumipat para magbulakbol. Ano na naman yan? Lumipat nga ako para sa'yo tapos ganito sasabihin mo sa akin? Kasi naman, Kyle, napapansin ko lagi ka na lang late. Nakikita ko hindi ka na nagre-review. Masaya ka na sa passing grade tapos puro ka na lang sayaw. Amy, lagi ako nagtuturo ng sayaw para may pang-extra budget ako, okay? Ano ba naman yung uminom para mag-distress? Gabi-gabi na lang nagde-distress? Tama na nga. Nakahanda ng almusal mo at coffee. Sige na, love. Pero please, pag-isipan mo pa rin yung mga sinabi ko. Okay, fine. Bye. Kita na lang tayo sa school. O Carl, ikaw pala. Nauna na si Amy. Ito rin yung almusal mo. Mukhang nag-away kayo Salamat po. Ganun na nga po. Tito, sorry po Meron lang kaming hindi pagkakaintindihan ni Amy. Alam mo, ganyan talaga si Amy. Seryoso kasi palagi yung anak namin. Kahit nga ako lagi kong sinasabi sa kanya na dahan-dahan lang at mag-relax lang kahit papaano. Totoo po yun. Yan din po yung nagustuhan ko sa kanya. Pero tinitingnan niya kasi yung pagsasayaw ko na aksaya ng oras ginagawa ko din naman po to para may pang-aral ako Kasalanan ko to, Kyle. Magaling ka kasi sumabay parang si Sandy. Ganyan na ganyan, malakas uminom. Sandy po? Oo, yung ex ni Amy. Madalas din yung dating nasa bahay namin. Magaling din sumabay sa inuman, kagaya mo. Mabait na bata yun, kaso nga palipat-lipat kami, alam mo na. Ganun po pala. Kaya huwag ka masyadong kampante Pagbutihin mo habang nandito ka. Opo, Tito. Naiintindihan ko po. Sige po, maraming salamat. Alis na po ako. Mag-ingat kayo pa uwi mamaya Sana magkabati na kayo. Sana nga po talaga, Tito. Love naman. Ano ba naman yan? Kahit ba naman sa uwian, late ka? Sorry, love. May nasikaso lang ako saglit sa dance class. Sayaw na naman? Ano gusto mong gawin ko? Alam mo naman dito ako kumikita Ayaw mo bang mag-student assistant na lang? Palibhasa, madali sa'yo yun. Hindi naman ako ganun kagaling na estudyante, Amy. Love, sa nakikita ko kasi kaya mo pang galingan. Mas makakatipid ka pag nag-SA ka na lang. Halos wala na nga akong oras mag-review sa dami ng hinahasel ko. Tapos... Sandy? Amy? Amy, ikaw nga. Dito ka na pala nag-aaral? Oo, lumipat na kasi kami ng bahay Ikaw din ba dito nag-aaral? Yeah. That's nice. Banding tayo minsan? Sure. Ay, oo nga pala. Sandy? Si Kyle, boyfriend ko. Love, siya yung nakwento ko sa'yo. Nice to meet you, Kyle. Nice to meet you rin. Well, masaya akong happy ka, Amy. Truly. Ako din. I'm happy that you're doing well. Pero kung kailangan nyo ng mga bagong tambayan dito, sabihan nyo lang ako Marami ako marirecommend. Dakilang gala ako dito Oo ba? Aasahan namin yan Galang. Utang ko na yan sa inyo. Sige, bye. Una na ako Nice meeting you, Kyle. Amy, bakit nakatitig ka pa? Hello? Amy, si Kyle to Nakalis na siya Tara na. Nakala ko ba nagmamadali ka? Bakit bang sungit mo? Paano? Kanina lang parang sasabog ka na dyan. Tapos ngayon nakita mo lang yung ex mo, itingaso ka na dyan. Natural. Ngayon lang kami nagkita ng kaibigan kong yun. Masama ba yun? Alam mo, Kyle, lately, lagi mong pinapainit ang ulo ko. Okay. Sige. Ganito na lang para hindi uminit ang ulo mo. Uwi na lang muna ako sa amin. Makipag-bonding ka na lang muna dyan sa kaibigan mo. Love, seryoso ka ba? Hindi man lang ba tayo mag-uusap? Kyle! Tay, dito na po ako. Ay, grabe. Sakit na katawan ko.
Buti na lang walang pasok bukas. Ay. Nasa labas siguro. Pahinga na nga lang muna ako. Oras na. Si Amy nag-text. Masaya ka na ba talaga sa ganito? Dati ang taas ng pangarap mo. Hindi ba dahil nakuha mo ng gusto mo? Happy-go-lucky ka na lang ba? Ha? Ano pinagsasabi nito? Hello? Love, mag-usap nga tayo. Ano nangyari? Ayoko na, Kyle. Kung ganito rin lang magiging future natin, wag na lang. Ha? Ano sasabi mo? Huwag mo nang i-deny, Kyle. Nabalitaan ko sa mga kaklase mo na ang dami mo nang drinap na class. Love, paano pag graduate tayo? Isipin mo nga yun. Walang mangyayari sa atin sa pasayaw-sayaw mo lang. Oh, wow ah. Yabang mo naman. Porque ba nakikituloy ako sa inyo? Ginawa ko nga yun para sa'yo tapos ganito sasabihin mo sa akin? Lumitaw lang yung Sandy, ganyan ka na umarte. Ang babaw, Amy, ang babaw. Okay, that's enough. Ang kapal din ng mukha mong sabihin sa akin yan. Sa simula pa lang, sinuportahan kita. Binigay ko lahat para sa relationship na to. Konting effort man lang galing sa'yo, hindi ko makita. Siguro nga wala nang patutunguhan ng relationship na to. It's over. Fine. Over na talaga. Magsama kayo ng Sandy na yun. Wow ha? Alam mo, mas maganda pa nga ata na si Sandy ang kasama ko kasi lagi kang wala. Eh di magsama kayo. Landiin mo si Sandy hanggat gusto mo. I hate you. Hello? Amy? Amy? Mga kamorkada, ayun na nga. Nagtapos din ang mga matatamis na araw namin ni Amy. Kala ko talaga wala na tong katapusan. Ang swerte-swerte ko na sa kanya pero iiwan niya lang din pala ako. Di ko alam kung kasalanan ko ba talaga o sadyang minalas lang din sa situation ko na pinilit ko na maayusin. Sunod-sunod ang dagok na naranasan ko mga kamorkada. Pagkatapos namin maghiwalay ni Amy, nalaman ko nagkabalikan sila ni Sandy. Hindi ko na natapos ang pag-aaral ko dahil sa kakulangan sa pera. Pagbalik ko sa bahay, puro pagbabarkada ang inatupag ko. Wala kasi sa tama ang utak ko nun. Halos walang araw na hindi ako laseng noong mga panahon na yun. Wala na akong matakbuhan kundi si Jerome. Pero hindi ko inakala na mas lalala pa pala ang sitwasyon ko. Tol, maraming salamat ah. Ikaw pa ba, Tol? Maaasahan mo ako. Pero, ano ba nangyari sa'yo? Para kasi ang daming ganap sa buhay mo ngayon eh. Imagine, lumipat ka ng school. Tapos, ang saya-saya nyo palagi sa mga pictures niya ni Amy. Tapos, nagulat na lang ako na hindi ka na daw nag-aaral at hiwalay na kayo. Ewan ko ba, Tol? Nahirapan lang talaga akong pagsabayin. Alam mo yun, oras at pera yung sumira ng lahat eh. Ganun ba? Grabe, no? Talagang binuhos mo yung sarili mo kay Amy. Tapos nauwi lang sa wala ang lahat. Honestly, mas mukha kang miserable ngayon. And to think na nagumpisa ang lahat ng to dahil sa paluwagan. Dapat ata umatras na tayo noon eh. Eh di sana, chill-chill ka lang ngayon. Ewan ko ba? Si Amy pa rin talaga yung laman ng isip ko hanggang ngayon eh. Kahit ilang buwan na yung lumipas. Ay, patay tayo dyan. So, ano nang plano mo ngayon? Ewan. Basta ibubuhos ko na lang sarili ko sa trabaho. Baka sakaling mas makalimot ako. Kailangan eh. Pag hindi, baka tuloy na ako maubos. Mukhang ganun na nga. Eh basta, galingan mo sa na-refer ko ha. Oo, Tol. Babawi ako sa'yo, Tol. Malaking tulong to. Salamat. Pre. Ano yun? Kung sa tingin mo may konting pag-asa pa na magkaayos kayo ni Amy, sunggaban mo na agad ha. Malakas ang tiwala ako sa inyo. Salamat, pre.
Ano naman tong ang aga-aga, istorbo. Sandali, ito na! Grabe naman makakatok to. Pre, si Amy nag-text. Easy ka lang. Buhay na buhay bigla. Easy ka lang tol, ano bang sabi ni Amy? Oo, tingnan mo. Pre, nangangamusta si Amy. Ito na yun. So, ano daw sabi? Pre, nagsasorry siya. Gusto niya makipagkita. Hindi basta-basta nagsasorry si Amy. May ganap daw siya dito sa atin. Pre, gusto niya akong mamit ulit. Okay, basta alalay lang pre. Kung unang beses pa lang na warak ka na, paano pa kaya sa pangalawa? Hindi na, Jerome. Wala nang mas lalala pa sa pinagdaanan ko dati. Sana nga pare. Sana talaga. Grabe. Tumataas pa rin balahibo ko. Hindi ko talaga in-expect na after all this time, kukumustahin ako ni Amy. Basta pre, kung ito man yung sign na matagal mo nang hinihintay, ayusin mo na ha. Tama na yung pagiging emosyonal. Pagganahin mo muna yung isip mo bago ang puso. Maging mapagmatsyag ka. Oo na, Kuya Kim. Sara ka talaga. Uy, preskong-presko na. Teka, sabihin tuwalya ko. Yun. Sino naman itong tumatawag? Si Amy. Teka. Hello? Amy? Hi, Kyle. Kumusta? Hindi ko in-expect na natawag ka. Nagre-ready pa lang ako eh. Hindi na kasi ako makapaghintay na makausap ka. Ulit. Ako rin naman. Kyle, Ano yun? gusto ko lang humingi ng tawad sa mga nasabi ko sa'yo noon, nung huli tayong nag-usap. Ano ka ba? Wala kang dapat hihingi ng tawad. Ako ang magsasorry sa'yo eh. Alam mo, after all this time, naisip ko na tama ka naman. Ako talaga yung wala. Ako yung laging wala. It's my fault, kaya no need to say sorry. And I'm sorry, okay? Okay. Nasa ka na ba? Eto, nasa biyahe pa rin. Excited na ako. Excited? Excited saan? Excited na akong makita ka ulit. Makita ka ng personal. Ako rin naman. Excited na akong makita ka. It's been too long. Siguro madami nang nagbago sa'yo, no? Sa akin? Hindi ko sure yan ha. Pero ikaw siguro ang marami ng pinagbago. Hindi ka din sure dyan. Sige na. Gumagayak lang ako tapos diretso na ako sa bus terminal, okay? Okay. Sure akong gutom na gutom ka na sa biyahe. Kain tayo sa paborito mo. Okay ba yan? Game ako dyan. Kyle? See you. See you. I love you, Amy. Ulit-ulit kang pipiliin. Hindi ko makontak si Amy ah. Nasaan na kaya yun? Teka, hindi ako mapakali. Hindi, kinakabahan na talaga ako. Kalma lang, Kyle. Kalma lang. Grabe na nangyari. Sa labot naman. Baka nagbanggaan yan. Siguro nakatubo. Teka, ano meron? Excuse me, sir. Sir, Ano yun, Iho? may nangyari po ba? Bakit parang biglang may komosyon? Ako, Iho, may na-aksidente yung bus daw. Aksidente? Saan po? Alam niyo po ba kung saan? Biyaheng probinsya daw eh. Ito nga at makikibalita sana ako sa radyo. Kagaling probinsya? Diyos ko, huwag naman sana. Diyos ko, sana. Amy, sagot ka na. Please, Amy.
namamaalam sandali. Paalam muna, hindi naman matatangging ako'y nasasaktan. Pero kahit na mahirap man, kailangan nating pagdaanan. Hanggang sa muling pagkikita, di kakalimutan pangako mo. Paalam muna sandali, kailan ba naging madali? Kahit ayaw kong sa akin mawalay ka, walang magagawa. Uy, pangako mo, walang magbabago. Hanggang muling magkita tayo. Paalam muna, sana sandali lang. Habang nag-iimpake na ng mga gamit ko, naisip ko na magdala ng mga gamit mong magpapaalala sa'yo. Mabigat na ang maleta at parang di ko nga makakaya. Ikaw ay kalimutan sa puso ko. Paalam muna sandali, kailan ba naging madali? Kahit ayaw kong sa akin mawalay ka, walang magagawa. O ipangako mo, walang magbabago. Hanggang muling magkita tayo. Paalam muna, sana sandali lang. Oh, paalam muna sandali, kailan ba naging madali? Kahit ayaw kong sa akin mawalay ka, walang magagawa. O ipangako mo, walang magbabago. Hanggang muling magkita tayo. Paalam muna, sana sandali lang. Paalam muna sandali, tayo'y magkikita muli. Kahit ayaw kong sa akin mawalay ka, walang magagawa. Uwi pangako mo, walang magbabago. Hanggang muling magkita tayo. Paalam muna, sana sandali lang. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Sikulo. Mga kamorkada, akala ko malala na sitwasyon ko sa buhay, pero nangyari ang hindi inaasahan. Wasak na wasak ang puso ko sa balita. Naaksidente ang sinasakyang bus ni Amy. Pakiramdam ko kasama akong namatay noong mga panahon na yun. Wala nang masasakit pa sa nangyari. Ilang linggo ako natulala at ilang buwan na hindi klaro pag-iisip. Parang nawala ng saysay ang buhay ko. Di ko man lang nakita si Amy. Di ko man lang nasabi lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Nak, nag-message yung tatay ni Amy. Tinatawagan ka daw. Tinatanong kung makakapunta ka daw ba sa burol. Hindi ko kaya, tay. Hindi ko kaya makita si Amy. Naintindihan ko naman, anak, pero eto na yung huling beses na makikita mo siya.
Kahit sulyap man lang. Ang haba pa naman ang pinagsamahan nyo. Nga, tay. Haba ng pinagsamahan namin. Gustong-gusto kong ayusin yung relasyon namin, pero kung kailan malapit na kami magkaayos, ganito pa yung nangyari. Sakit-sakit, tay. Ay, alam ko, anak, alam ko yan. Nung nawala ang mama mo, durog din ako ng mga panahon na yun. Kaya sana patawarin mo din ako, anak, at sa dami ng pagkukulang ko. Pasensya na, anak. Sana maprotektahan kita sa nararamdaman mo ngayon. Pero pangako, nandito lang ako para sa'yo. Sige na. Maiwan muna kita, ha? Sana makatulog ka na maayos. Alam mo, pahinga ka lang, anak. Nasaan ako ngayon? Saan lugar to? Uy, Kyle. Kumusta? Kanina pa kita iniintay. Gulat na gulat ka naman. Hindi ka naman dumating sa bus station eh. Amy, ano nangyari sa'yo? Okay ka? Amy! Ikaw talaga, Kyle. Late ka na naman. Di na nagbago. Amy! Bye, Kyle. Anak! Uy, gising! Tay, si Amy. Kyle, kalma ka lang, ha? Kalma, nananaginip ka, anak. Tay, nakita ko si Amy. Tay, para totoo. Buhay na buhay siya, tay. Buhay na buhay si Amy. Anak, wala na si Amy, anak. Panaginip lang lahat yun. Alam ko panaginip lang, pero tay, para totoo talaga. Hindi ko pa rin matanggap na wala na siya. Hindi ko alam kung paano ko mabangon, tay. Tahan na, anak. Alam kong matagal akong hindi naging mabuting ama sa'yo, pero ngayon nandito ako para sa'yo, kaya tibahin mo yung loob mo. Pero sa ngayon, ilabas mo lang lahat, ha? Salamat sa pagsama sa akin, Jerome. Walang anuman, pre. Anytime. Handa ka na ba? Hindi ako sigurado, pre. Hindi ako sigurado. Naiintindihan ko naman. Mahirap talaga to. Lalo na closed coffin si Amy. Parang ang hirap tuloy lalo magpaalam. Hindi yata kaya ng puso ko to, pre. Kailangan mong kayanin, pre. Ikaw na rin nagsabi, di ba? Gusto kong makita ulit ni Amy. Pero hindi sa ganito, pre. Hindi ko na makikita yung mukha ni Amy. Hindi ko na makikita yung mga mata niya. Pero hindi ko na makikita yung mga ngiti niya. Nakakabahan ako eh. Gusto ko pang mayakap ulit si Amy. Marami pa akong gusto sabihin sa kanya. Naiintindihan kita, pare. Wala eh. Ibang takbo ng buhay para sa ating lahat. Hindi mo talaga masabi kung kailan mo huling makikita ang isang tao. Sa ngayon, pre, ang importante, puntahan mo si Amy kahit hindi mo siya makita. Saka mo sabihin lahat ng hinanakit mo.
Okay? Okay, pre. Pre. Tahan na, pre. Sige na, sasamahan kita. Huwag kang mag-alala. Amy, heto na ako. Kumusta ka na? Long time no see. Grabe. Alam mo, akala ko talaga hindi na kita makikita eh. Dami kong pagkukulang sa'yo. Sobra. Sana talaga nagawa kong makita lahat ng mga pagkakamali ko. Sana napakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Sorry, Amy. Sobrang sorry. Sana okay ka na ngayon. Sana wala ka nang nararamdamang sakit. Sana wala nang lungkot. At sana mapatawad mo ko. Mahal na mahal kita, Amy. Mahal na mahal kita. Mga kamorkada, halos gabi-gabi kung magpakita si Amy sa mga panaginip ko. Sinubukan kong ibuhos ang sarili ko sa trabaho para naman makalimot ako. Nagbarista ako for a while at naging maganda naman ang performance ko. Nakipag-date din ako ng ilang beses para makamove on. Pero tuwing nagde-date ako, lalong napapanaginipan ko lagi si Amy. Parang wala akong takas sa kanya. Hanggang sa may nakilala ako na tumulong sa akin na baguhin lahat yon. Cheers, pre. Cheers! Busted ka na naman, no? Same. Grabe siya. Parang kailan na kayo ng huli mong kadate, ah? Wala eh. Ganun talaga eh. Ay, nako. Halos 5 taon na nakalipas pero hindi pa rin mawala sa isip mo si Amy. Sinusubukan ko naman eh. Trabaho na nga ako ng trabaho, date na nga ako ng date eh. Oo, pero yung isip mo wala sa kanila. Ano na nangyari kay Sheena? Ayun, nagalit. Kasi nga, basta, nakakahiya. Sabihin na lang natin na nabanggit ko na naman si Amy kahit ayaw niya nang marinig. Okay. Si Ina. O kaya si Angge. Ayun. Si Ina niloko ako. Pinagpalit sa mas mayamang lalaki. Si Angge, ikakasal na. Hindi ko naman sila masisisi. Siguro naramdaman nila na di ko sila mahal. Halos gabi-gabi ba naman na napapanaginipan mo si Amy? Ganun din siguro gagawin ko. Ay, hindi ka na talaga pinatahimik ni Amy. So, ganun pa rin talaga. Iba si Amy. Yun lang masasabi ko. Well, iba nga naman talaga yung ganda ni Amy. Mabait, masipag at beauty queen material talaga. Buti nga, pinatulang ka niya eh. Wow, thank you ah. Pero seryoso, kailangan mo makamove on. Kung hindi, tatanda kang puro na lang ganito na dadalaw sa akin kapag may problema. Malapit na din ako ikasal, pare. Alam mo na. Alam ko naman yun. Ginagawa ko naman ng paraan eh. Kaya nga nakikipag-date ako eh. Baka kailangan mo nang harapin si Amy. Feeling ko may guilt ka talaga na hindi mo man lang sinilip si Amy. Pakiramdam ko, kailangan mo harapin to para matahimik ka na. Pag-iisipan ko. Salamat, pare. Sige na. Maaga pa ako sa coffee shop bukas eh.
Amy? Amy? Tingnan mo tong taong to. Nakatulog na naman sa trabaho. Amy? Hoy, nananaginip ka na naman. Grabe. Ikaw lang ang kilala kong nagtatrabaho sa coffee shop na nakakatulog. Huh? Sorry, nabulabog ko ba kayo? Ay, hindi naman masyado. Medyo nagulat mo lang tong bago nating recruit. Kyle, si Ali. Ali, si Kyle. Hello, nice to meet you. Mukhang malala yung panaginip mo, ha? Naku, oo, malala talagang managinip yan. Ay, naku, grabe. Hindi ka ready sa chika kung bakit. Oy. Yan ka na naman, ha? Bago-bago pa lang, puro chismis na agad tinuturo mo. Okay lang. Mukhang interesting naman yung kwento na yan. Pero kung ano man yun, I hope na maging okay ka na. Suportahan kita dyan sa struggles mo. Thank you, I guess. Ay, sorry. Ito na naman si Ali na masyadong friendly. Anyway, anong kailangan kong gawin? Basta turuan mo muna tong si Ali, ha? Mag-aayos pa ako ng paperworks. Uy, pasensya ka na, ha? Naging touchy ata agad yung subject, tapos kakakilala lang natin. Wala yun. Expected na yun kapag si Karen nakasama mo. Mabait yun, pero talas ng tenga tsaka mag-iingat ka, chismosa yun. Sigurado machichismis ka din nun. Baka nga. So, paano ba natin sisimulan? Tara, dito tayo. Pakita ko sa'yo kung paano nagsisimula ang araw natin. Tara. So, ito yung mga stocks ng coffee beans kung saan natin in-store yung supplies. Make sure na nakalista ng maigi bawat bag at saka yung dates, ha? Okay, noted dito. Ito yung paborito kong Arabica. Nalalasahan mo yung tamis, fruity, and nutty flavor. Okay. Tapos, ganito naman yung tamang pag-sip ng coffee. Dapat may konting ingay. Talagang hihigop ka ng malakas dito sa cupping spoon para kumagat ng mabuti yung kape sa dila. Parang ito. Sorry, sagwa pakinggan, pero ganito talaga eh. Try mo. Ito. Sige nga. Sorry, pumasok ata sa ilong ko. Grabe siya. Sorry, natatawa talaga ako. Di ako sanay. Konting practice pa, okay lang yan. Ito. Alam mo, ang lakas siguro ng tawa ng kape sa'yo. Kanina wala kang kabuhay-buhay, pero ngayon excited kang ipakita lahat ng to. Passion mo to, no? Siguro. Masarap kasi ang kape and there's something special about coffee for me. Kita ko nga. Kulang na lang halikan mo yung beans. Kitang-kita sa mga mata mo. Parang gano'n na nga. Anyways, tara, lunch break muna. Okay. Saan na ba yung ibang gamit? Kyle! Pinatimpla pala kita ng coffee saka, ito, donuts. Sorry ulit kanina. Feeling close ako masyado. Pambawi. Uy, thank you na lang, Ali. Huwag mo isipin na galit ako. Nagbabawas lang din talaga ako ng coffee. Actually, sa tasting na lang din talaga ako tumitikim. Ganun ba? Sayang naman, ginamit ko pa naman yung paborito kong kondensada. Spanish latte ba yan? Yan din palang preferred drink mo? Oo. Di ko nga alam may tawag pala doon. Mahilig lang talaga ako sa kape na may kondensada. Sige, inumin ko na lang. Sayang eh. Oy, hindi mo naman kailangan pilitin, ha? Oh, musta? Masarap ba? Bakit parang natulala ka dyan? Masarap. May naalala lang ako. Yeah. Ali, Yes, Kyle. Ano, promoted na ba agad? Gusto mo bang lumabas minsan? Ha? Mamimili na ba tayo agad ng ingredients? Ang aga, ha? Hindi, I mean, labas. Labas tayong dalawa. Hindi naman today, kahit sa ibang araw. Tayong dalawa lang? Sorry, ang bilis ko ba? Sige, kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Hindi, okay lang. Tara. Gusto ko nga eh. Nabigla lang ako, pero tara. Why not? Payag ka? Oo nga, ang kulit nito. Tara, may alam akong lugar.
Ganda rin ang bar na to Mahilig pa naman ako sa live band. Oo nga mukhang magaling yung banda. Ali, Oh, bakit Kyle? thank you sa pagsama dito sa date. Oo naman. I'm very open-minded. For the plot, sabi nga nila, so why not date your coworker after a few days pa lang kayo nagkakilala? Ba yan? Kapag ganyan mo sabihin, parang ang pangit pakinggan. Tsaka, buti hindi ka natakot or what? Bakit naman ako matatakot? I think you're nice and nakita ko sa training na you're a genuine person. Feeling ko nga ang dami mong tinatago. I'd like to hear your story din. Thank you paano ko ba sisimulan? Ay, teka. Tutug na yata yung banda. Ay, gustong-gusto ko yung song nito. Teka. Sorry, pwede ba akong lumabas muna? Ay, wait. Namumutla ka. Samahan na kita. Hoy, okay lang. Take your time. Parang hihimatayin ka na kanina Pwede malaman kung anong nangyari? Sorry. Galing pa naman ng banda. Ano kasi yung kantang yan, ayaw ni Amy naririnig yan kasi may meaning sa ex niya. Ngayon naman ako yung inaatake kapag naririnig ko tong kanta ever since nung namatay siya. So sorry this is happening to you. Hindi ko alam kung ano sasabihin tungkol dito. Speechless talaga ako kasi grabe yung nangyari sa'yo. Kaya mo na. Kahit nga ako, hindi ko alam yung gagawin kapag ganito Alam ko na. Gusto mo palitan natin yung meaning ng song? Ha? Paano? Akong bahala. Ali, sandali. Ano pinabalak mo? Huwag kang magalala. Akong bahala. Hi guys, baka may gustong kumanta. Lumapit lang kayo. Ito, si ate, palapit. Hello, sorry. Alam ko kakakanta lang nitong song pero gusto kong i-dedicate sana to sa date kong si Kyle. Diyos ko, ano pang balak nito? Pag pinakikinggan na ang musika, ngayong wala ka na, tapos na ang kanta. Palikot-ikot, nakakabago, pabalik-balik sa mga panahon. Pag pinakikinggan na ang musika, ngayong wala ka na, tapos na ang mga pamilya na to. Kung naririnig ko, hindi ko na matapos ang kantang to. Pero uulit-ulitin ko hanggang marindi na ang aking puso. Grabe ka. Uy, iba rin yung tapang mo Ngayon ka lang nakarinig ng ganong rendition. May nag-tip pa nga sa akin. Siguro tip para tumigil na ako. Alam mo ba, natatakot ako para sa'yo kanina. Akala ko kukuyugin ka na ng mga tao Uy, grabe naman to. Dami ko nga napasayang tao kanina. Pinalakpakan pa nga ako At wag ka. Sa akin lang may naghiyawan buong song. At isa na ako dun. Salamat, Ali. O, diba? You're welcome. Siguro naman kapag napakinggan mo na uli yung kanta, yung magandang rendition ko na ang maririnig mo. Mukhang ganun na nga yung mangyayari. Salamat talaga, Ali Parang natanggalan ako ng tinik sa nangyari. Walang anuman. I'm glad I was able to help you, Kyle. So, paano? Next date ulit? Sure. Excited na ako for the next one. Mga kamerkada, para bang nabuhay ako uli nung dumating si Ali sa buhay ko. Yung kabaitan niya, yung kagandahan niya, yung mga simpleng paraan na pagtulong niya sa akin. Malayo siya kay Amy sa ugali o hilig, pero yung malalim na pagmamahala na naramdaman ko kay Amy, kay Ali ko lang ulit naranasan.
Hindi ko alam kung bakit ako sinuwerte ng ganito, pero sabi niya, natipuhan din naman niya ako nung nagkakilala kami. Doon pa lang sa first date namin, ang lakas na ng tama ako sa kanya, pero mas lalo pang nahulog ang loob ko nung nagkakilala pa kami ng mas maayos. Hindi nagtagal, naging kami. Tapos after a year sa relationship namin, nag-propose na ako agad. Panatag ang loob ko kay Ali. Ever since we started dating, hindi ko na napapanaginipan si Amy. Mahal, gising. Ang sarap ng tulog mo, ha? Di ba may lakad ka pa? Oo nga, mahal eh. Alis na ako maya-maya. Salamat ulit sa pag-intindi, ha. Oo naman. For my future husband. I think kailangan mo din gawin to. Alam mo, kahit ako siguro, magpapakita sa panaginip mo kung hindi ka dadalaw sa puntod ko, no? Sira ka talaga. Ika dito? Tsaka alam mo, sa lahat ng dinate ko, ikaw lang yung nag-insist na pag-usapan siya. Sa akin naman kasi, kung hirap ka mag-move on, baka mas kailangan pag-usapan. Mukhang matagal mo na kinikim-kim tungkol sa ex mo eh. Ganun na nga. Kaya salamat at dumating ka sa buhay ko. Ingat ka ha. Alalahanin mo, may wedding pa tayo this week. Oo naman. Excited na nga ako makita ka na naka-wedding dress eh. Amy, grabe. Ngayon lang kita nakita. Sa ganitong paraan pa. Sorry ilang taon ako naging duwag. Sana maintindihan mo at pagpasensyahan mo na ako ngayon lang ako nakadalaw. Huwag kang mag-alala, Kyle. Matigas ulo at mataray yang si Amy pero alam mo namang mabait siya. Naintindihan niya na yan. Minahal ka niya at alam mo yan. Wala namang may gustong mangyari yan eh. Salamat po, Tito. At salamat din dahil pumayag kayo makipagkita sa akin. Aba, oo naman. Alam mo naman na ang tagal-tagal na kitang gustong makita, di ba? Ilang beses kaya kitang kinulit pagkatapos nung aksidente. Ay, pero mabuti at nagpakita ka na rin. Para kang multo na naglaho eh. Ewan ko ba, Tito? Pakiramdam ko parang namatay din ako nung araw na yon. Pero eto, nakabangon din. Tsaka malapit na ako ikasal, oh. Oo nga pala. Nakita ko sa social media. Congrats Kyle. Mabuti naman at masaya ka ngayon. Mabigat ang pinagdaanan mo. Ang pinagdaanan natin. Pero ang importante, masaya ka na ngayon. Matagal din kitang indalala pero kinaya mo naman pala. Salamat, Tito. Ang totoo niyan, ilang beses na akong muntikang sumuko. Hindi ko talaga makalimutan si Amy eh. Alam niyo ba, halos gabi-gabi ko siya napapanaginipan. Tuwing nangyayari yun, lalo kong nahihirapang mag-move on. Pero salamat talaga kay Ali. Binago niya lahat yun. Ali pala. Maganda ang pangalan, parang si Amy ah. Opo, Tito. Maganda rin. Magkaiba sila ng ugali pero dahil sa kanya hindi ko na napanaginipan si Amy. Mas payapa na ako. Hindi ka talaga tinigilan ni Amy ah. Pero mabuti naman at payapa ka. O paano? Mauna na ako ah. Mayon muna kita. Ingat po kayo. Okay. Oh, huwag kang magsiselos ha. Promise, ikaw pa rin ang first love ko. Amy, maraming salamat ha. Tinuruan mo ako kung paano magmahal ng totoo. Maraming salamat kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko matututuhan kung paano pahalagahan ang mga tao sa paligid ko. Maraming salamat, Amy. Salamat. Ngayon wala ka na, tapos na ang kanta. Di ko nakakabago, babalik pa rin sa mga panahon. Pag pinakikinggan na ang musika, ngayon wala ka na, tapos na ang mga pamilya na to na naririnig
Mga kamarkada, sabi nga ng marami, first love never dies. Si Amy ang pinakaunang babaeng minahal ko ng buong buo. Marami akong natutunan mula sa kanya. Lahat ng sakit na natamo ko, lahat ng sugat na bumaon sa puso ko, lahat yun ay pinatatag ako bilang tao. Kukunin ko na rin ang pagkakataon na to para magpasalamat sa aking butihing may bahay na si Ali. Salamat kasi sa kabila ng mga faults ko, nagawa mo akong mahalin. Ikaw ang bumuo sa taong tulad ko. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Sana marami kayong napulot na aral mula dito. Muli, maraming salamat at more power sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Kyle. Paikot-ikot, nakakapagod. Pabalik-balik sa mga panahon. Pag pinakikinggan na ang musika, ngayon wala ka na. Tapos na ang mga pamilya na to. No, naririnig ko na hindi ko na matapos ang kantang to. Pero uulit-ulitin ko kahit marindi man sa akin ng mundo. Paikot-ikot, nakakapagod. Pabalik-balik sa mga panahon. Pag pinakikinggan na ang musika, ngayon wala ka na. Tapos na ang mga pamilya na to. No, naririnig ko na hindi ko na matapos ang kantang to. Pero uulit-ulitin ko kahit marindi man sa akin ng mundo. Kabisado ko pa rin. Bura-bura kahit na gustuhin. Kaya mo lang din, di na sana pinalisin bawat
Pabalik-balik sa mga panahon. Paikot-ikot nakakapagod. Pag pinakikinggan na ang musika, ngayon wala ka na, tapos na ang kanta. Paikot-ikot nakakapagod. Pabalik-balik sa mga panahon. Pag pinakikinggan na ang musika, ngayon wala ka na, tapos na ang mga pamilya na to. Kung naririnig ko, na hindi ko na matapos ang kantang to. Pero uulit-ulitin ko hanggang marindi na ang aking puso. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. #Dear MOR, Sikulo.